O yung mga maisog mga kababayan ngayon, sabay-sabay na nagpapakalat ng balita na si Baste, Mayor Baste ng Davao City, sususpindi na daw po. May nag-share mga kababayan sa atin ng video ni Harimau. Actually, si Harimau yung nauna pala nito. Mga kababayan na nagpakalat ng balita sa video niya doon sa kanyang YouTube channel. Halos mapatid po yung ugat sa kakadaldal at panawagan sa taong bayan na umalsa na. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ano niya, Mr. Maravillas daw yung base ni Harimau? Hindi man niya sinasabi. Basta ang source niya po, bubuit. Mga niya, Mr. Maravillas, sa kaakalag niya. Malamang, pero sabi ni Harimau, mga kababayan, hindi niya daw haka-aka, kundi base sa kanyang reliable na na information. Pero ang reliable information, mga kababayan ni Harimau, bubuit pala. Hindi man niya, mga kababayan, sinasabi kung ano yung base ng suspension. Basta, after daw, mga kababayan, di ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez, galing pong Davao Region. Ayun daw, mga kababayan, pinapalabas ni Hari, kausap yung mga opisyal, tapos parang yun ang utos. Suspindihin, mga kababayan, si Baste. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo na possible grounds ng suspension kung totoo man? Baka po yung kasi yung mga, di ba yung mga pulis sa Davao, na-relieve po sila. Baka ang minimin po ni Harimau, mga kababayan, although hindi man niya sinabi dito, yung drug warden sa Davao City, na ibinalik po yung EJK. Di ba? Yung may mga namatay po, possibly, kung totoo yung sinasabing masususpende si Baste, that could be the possible grounds. Kung yun ang possible grounds, mga kababayan, ng suspension, legit. Ano niya, Mr. Maravillas, ibig mong sabihin? Defiance ng policy ng national government, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba dapat, we have to respect the human rights ng ating mga kababayan, kahit mga kababayan may paglaban tayo sa problema natin sa droga. Inabandon na yon ng ating, hindi pala inabandon, kundi that is not the policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po nagka-problema yung administrasyon ng kanyang tatay, di ba? And this time, under investigation ng ICC at pati ng Kongreso. So ito yung iniisip natin, mga kababayan, na kung halimbawa masuspend si Baste, legit. Legal, mga kababayan. Ngayon, gustong gatungan ni Harry Roque yung ating mga mamamayang Filipino na mag-people power na. Sino man sasama sa inyo? Yung maisog nga po, hindi na kayo makaipon ng tao. At tapos, kasi wala nang sumama po, lalo yung mga local officials, ayaw man makisawsaw sa pinaglalaban ninyo kasi baseless man po. Tapos distab, sige ang ngaw-ngaw po ni Harry Roque, panggigipit daw po. Bumabalik tayo sa diktadorya. Pakinggan po ninyo si Harry. Ayan, yung... But before ko, mga kababayan, bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel
via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Broadcast niya, yung video niya kahapon, oh. Ari Roque, the spokes hour. Isususpindi daw si Mayor Baste, ano daw ang dapat gawin? Baga niya, Mr. Maravillas, talagang totoo nakatunog na sila. Kaya nga po, kung totoo, hindi aka-aka itong sinasabi ni Ari Roque na isususpindi si Baste po. Legit. Ayaw sumunod po sa policy ng national government. Hindi man pwede na. Ang policy po, irespeto natin ang human rights. And that is, yun ang dapat pong gawin. Signatory po tayo sa Declaration ng Human Rights, Universal Principles of Human Rights. Tapos, alangan man i-allow ng ating administrasyon po, dinadama yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng ICC. Naghahanap kasi sila ng damay. Tama ba? Meantime, pakinggan natin po yung audio lang po, mga kababayan. Imagine na lang ninyo yung pagmumuka ni Ari Roque. Gigil na gigil siya habang nagsasalita po. Yan po siya. Magandang gabi po, pero hindi po magandang balit. Napag-alaman po namin sa ating mga bubuwit at sa ating crystal ball. Ang source niya bubuwit po. Tapos, po bulang kristal. Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. may Sususpindihin bulang kristal na po siya, no? Duterte at i-issue ang iniram siguro kay Madam Auring po. Matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Wala na pala si Madam Auring. Po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siguro naman bakit hindi nyo dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pinapattern niya doon. Bang nasuspinde, Mayor Mark Crama dahil sa maisog. At ngayon naman, siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng yun na niya yung maisog template. rallies, si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Bakit daw? Tapos na ang inyong suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang dahil kami na ngayon ang naghahari uri sa bansang ito. Propaganda po? Lahat ng kalaban, suspendido. Wala man siyang sinabi kung ano yung grounds. At supilin ng SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag. Legit man po yung suspension tapos pagpasara sa SMNI. Ngayon naman po, grabing violation. Ang pamilyang Duterte at ang mensahe
simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapahulong kay PRRD at siyempre Dapat man po, kasi ilan yung namatay base sa revelasyon po ni Chil Jokno as reported daw sa Supreme Court. 20,000 plus? Imagine 20,000 plus na mga suspected pa lang po. Sentensyado na. Kaya nga po iniimbestiga ng International Criminal Court. Ito naman si Harry Roque. At walang ginalaman sa ICC case yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang naghahabol sa kanya, dito po, hindi man mga kaalyado ng ating Pangulo, yung mga militant, militant congressmen, ang naghahabol sa kanya rito po, yung mga dati man na critics ng ating Pangulong Bongbong. Nabo nila si VP Sara ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon, habang silang dalawa... May problema man si Inday kasi, nung mayor siya, kasama yung pangalan niya, based doon sa mga investigation ng ICC. Kulong sa dahig. Sa reklamo po. Pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslo. Paano man magbalit si Martin Romualdez po sa Vice President? Malayo man po. Malayo man sa sa katotohanan ng kanyang mga kwento. Si Inday po may panawagan na mag-resign na not as President o Vice President, kundi Deputy Secretary. Kasi wala man pong hindi nga po nag-attend ng signing ng tawag doon. Yung batas po na nagbibigay ng additional allowance sa mga teachers, hindi nga siya pumunta doon. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Wala mang ganun pong panunupil. Imagination man lang po ninyo. Ang panunupil po, yung ginagawa po ninyo. Kasi, tingnan ninyo, gusto ninyo i-take over na yung Palasyo Malacanang. At iluklok si Inday. Hindi man maari po. Ang binoto pong Pangulo, si President Bongbong. At yung yung term of office niya, hanggang 2028 pa. Umili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Walang kinalaman po sa ang tumitira po kayo. Hindi man po nakakaano yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinitira ninyong tinitira. Di ba? Kayo yung nagsabing bangag, kayo yung nagsabing tawag dito, adik, kayo yung akusa ng akusa. Wala mang base po. Sabi ng doktor mismo na check ng ihi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, negatiba niya. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan, malayang pananalita. Dahil ang gusto ninyo, hair follicle, parang uto-uto na yun ng Pangulong Bongbong Marcos. 2 beses na Si Juan nga po, si Pulong, gusto lang tingnan yung tattoo sa likod. Ayaw Ayaw ipakita. Kayo, gusto ninyo magdikta. Ano man ang... Hindi man na maaring gano'n na ginagawa ninyong uto-uto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, napakahirap na ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa ninyo? Linulustay nyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po. Asan man ang ebidensya ninyo po? Abogado kayo? Asan yung linustay? Pakita kayo ng resibo? Walang linustay po. Ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Dapat manatili sa kapangyarihan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, 2 years pa lang, hindi pa nga 2 years, sa June 30 pa, magto 2 years.
Ang term niya hanggang 2028, kaya dapat pabuiluin ninyo. Gusto ninyong mangyari, 2 years pa lang, palitan na ni Inday. Hindi man po maaari ang ganon, Ari Roque. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte, laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa... Huwag na ninyong idamay yung sambayan ng Pilipino. Kasi wala man kinalaman sa ambisyon ninyo. Masayang-masaya yung mga Bicolano nga na dati hindi man bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta dito po. Tuwang-tuwa kasi siksik-liglig at tumaapaw yung mga ayuda at mga projects na in-implement dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pamilyang Marcos na talaga namang kung inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil... Paano man na habang buhay? 2 years pa nga lang po. Paano naging habang buhay na ang term ng presidente? 6 years man lang? Guni-guni lang po ninyo. Nais nila, bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin. Dapat bumalik nga yung dati kasi after yung tatay niya, wala man nangyari po sa gobyerno ng mga Dilawan. Kaya nga binabalik po yung kadiwa, yung pag-implement ng mga napakagandang project sa agrikultura, yung ayuda po sa mga nasalanta ng El Nino. O di ba, napakaganda, tuwang-tuwa yung mga tao. Lantara ng Kaysa man yung panahon ni Mau Diggs po, na sige lang ang tukang-tukang, ijiki-ijiki, yan tuloy Di may problema kayo sa ICC. Gobyerno, lantara ng smuggling. Nasaan man ang tumulong kayo kung may smuggling po? Saan ang mga smugglers? Lantara na rin po ang cronyism. Inuulit Cronyism? Sino-sino ang mga members ng family ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nasa pwesto? ang kasaysayan na mga... Si Sandro po, pinili din na congressman. Si Super Ate po, senador. Kalyado ninyo. Binoto ng mga mamamayang Filipino. Ano mang cronyism dyan? Kayo naman. Kayo po. Kumusta naman po yung... Hindi pala, ang cronyism pala, yung mga barkada ang nilalagay sa pwesto. Alangan mang kaaway. Dynasty pala yun. Mali yung nasa isip ko. Yung cronyism po, natural, yung mga kakilala, alangan man hindi kilala po, ilagay sa pwesto. O anong mangyari niyan? Dapat may trust yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kinikilala yung mga dapat katuwang niya. Ay, tingnan ninyo, kayo ni team niya si Inday. Hindi man tumutulong, hindi man nagpe-perform ng maayos. Dapat nga po, tanggalin na, sibakin na. Hindi pa nga sinisibak ng ating Pangulo. Iniintay na lang siguro na mag-resign na lang. Hindi na nga po tiniwalaan siya na maging caretaker kasi nang iniwan sa kanya yung gobyerno habang nasa pagbiyahe yung ating Pangulo, biglang punta siya doon sa rally ninyo na nananawagan para sa Marcos resign. Anong klaseng bantay sa lakay? Nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos. Kaya nga po, ang maraming luma na pong tugtugin yan na mga diktadoryang Marcos. Hindi na po tumatalab. Walang maniwala ng diktadoryang Marcos po. Kaya nga po landslide yung ating Pangulo, nadamay na lang si Inday. Yung boto ni Inday na 32 million, 31 million, mga Marcos supporters. Kaya nga po hindi kayo nanalo. Kaya kasi yung mga DDS na nag-support sa inyo, kukunti man lang. Itong Marcos Jr., adiktadura. Diktadura na adik pa. Adik dahil meron nga po mga paratang at mga... Paratang man lang po. Ang paratang dapat pinapapatunayan ng paratang. Paratang pa lang, pinaniwalaan mo na. Abogado ka, ano man na itong si Ari Roque. Ang sabi baga sa batas, unless proven guilty, beyond the reasonable doubt,
Ini man napatunayan. At ang sabi ng doktor po na nag-examine sa kanya, wala, negatiba niya. Yung witness ninyo, yung nagsasalita na inimbestigan sa Senado, yun ang sinungaling. Di ba? Krinos-examine po. Hindi makumbinsi yung mga senador. Gamit ng pinagbabawal na gamot, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling. Kayo ang kayo ang magpatunay, the burden of proof po, doon sa nag-akusa. Tama? Ba't naman ang magpatunay si President Bongbong, kayo nag-akusa? Wala pong denial. Ang meron lamang, marami nang sinabi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dan yan, nagpa-examine ako nung eleksyon. Pagkatapos, ulit na naman. At walang manifestasyon na bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maririnig mo sa kanyang speech. Sa inyo po ang manifestasyon. Nandyan kay Maudig saka sa mayor ng Davao, makikita mo mag-behave at sa mga itsura po. Na I will not even dignify that with the response. Kanga po yung ating Pangulo. Kahapon po, kausap namin yung ating Pangulo dito. Pumunta dito na kamayan ko pa eh. Napaka straight ng kanyang mga pananalita. Walang organized po magsalita. Hindi tulad ni Maudigs po na kung saan napupunta ang kwento. And yet, nandyan po ang Nikki Cosseteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan... Ay, dilawan po yon. Baseless ang mga kinikwento noon para lang makapanira. Gustong siguro magpasikat na naman. Baka tatakbo uli ngayong kasi matagal na siyang wala sa politika. Natalo kasi noon. Po nila na gumagamit din ng presidente. Nandyan po Fidelix na meron palang confidential informant na nakita at mayroong mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Asan nga? Walang maniwala po. Ang testigo ninyo sino yun? Si Morales. Walang credibility. Walang credibility po. Sinungaling. Hindi lang po talaga ang base lang po ni yung butas. ni Bato? Ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po chronoism ang problema sa Marcos Jr. gaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Suspecha man lang ninyo. Kayo man lang ang nagsususpecha niyan kasi gusto ninyong siraan at yung mga mamamayang Filipino na mauuto ninyo ay mag-alsa laban sa Pangulo. Wala man kayo makumbinsi, kundi kayo lang. Di ba po, kapag ikaw'y pinaratangan, dapat mag-deny ka at magpatunay, magbigay ng patunay. Kayo yung magpatunay kasi kayo nag-akusa, wala man kayong patunay. Bakit? That's self-incrimination. Ba't ko papatunayan na alimbawa ako may kaso ako, papatunayan ko yung kasalanan ko? Di ba dapat ang gagawin ko? Patunayan ko na hindi ako nagkasala? O kayo nag-akusa, the burden of proof, nasa nag-akusa? Tama? Ang naman po hinihingi natin, magkaroon po ng drastic. Nagbigay na po. Paulit-ulit po yung paulit-ulit na rin po tayo. Nagbigay na. Nandun sa sinubmit na po. Na hair follicle. Dahil yan po talaga, walang kaduda-dudang basihan kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po, magpa-hair follicle kung gusto ninyo, kayo. Yung mga empleyado, lahat sa Davao, kasi sabi doon sa na-discover, 37 na mga members ng Public Safety Office, mga positive sa droga. O, di ba? Bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-abuso sa kapangyarihan, bukod pa... Yung mga korupsyon na sinasabi po ninyo, 930 cases po, na kasong korupsyon sa pamilya Marcos, hindi man sila nakulong. Bagkos, yung mga kaso po, napawalang sala yung pamilya Marcos.
both local and sa Amerika, sa Switzerland. Wala man po, lahat man lang tawag dito sa amin, balubagi, kwentong kutsiro lahat po, paninira. Doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa... Walang sinusupil po sa karapatan. Sige nga, ang daldal ninyo. Hindi kayo magapagsalita sa mga rally sa Maisog po kasi yung mga local officials hindi po makumbinsi ng gusto ninyong gawing rally. Kasi alam nila, destabilization, madadamay sila. Kahit ako yung mayor, hindi ko kayo bibigyan. Alam namin nanggugulo kayo, baseless yung mga sinasabi ninyo. Bagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, nandiyan pa ang pagdududa na baka wala siya sa tamang isipin na kinakaladkad tayo sa gera kung saan... Ang mga linya pong propaganda ng China yan. Walang nagkakaladkad sa gera, kundi ang China nangangamkam ng teritoryo natin. Yan katotohanan na kaalyado ninyo. Ang sino maniwala ng kinakaladkad sa gera? Sinong leader na nasa tamang pag-iisip ang kakaladkarin niya yung kanyang bansa sa gira? Kaya nga tayo pinapalakas natin yung ating defense. Kasi pag hindi natin pinalakas yung defense, lalamunin ng China. Yun ang gusto ninyo. Kasi mismong sinabi ng amo mong si Mao Diggs, pwede na yan ninyong gawing province ang Pilipinas. Napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon, hindi na po baril at bala lamang. Imagination man lang ninyo yan. Fear-mongering. Yan ang linya ng propaganda ng barkada ninyong si Xi Jinping para takutin yung mga mamamayang Pilipino. Clear na. Lalong-lalo na pinayagan ng Marcos Jr. ang pagdideploy ng mid-range missile launchers na naging... Dapat man po, siyempre, for deterrence, dapat nga po, nuclear. Sabi ko nga, dapat iposisyon na. Sabihan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Joe Biden, iposisyon mo dito, mga 1,000 warheads para nakaumang na. Para kung halimbawa tulad ng Israel po, gano'n ang, tingnan ninyo, hindi sindak ang Israel po ng mga kalaban. Dapat gano'n. Deterrence, hindi tulad ng policy ng amo mong kunting sindak lang ni Xi Jinping, tumiklop na at siya pa yung nananakot sa ating mga sundalo. Nakakita kang sundalo, tatakutin mo para hindi na pumunta doon sa dapat pinapatrolya nila to defend our sovereignty, our territory. Anong klaseng commander-in-chief yan? Kung bakit kamuntik Palibasa po, ang mindset, pang-alkalde lang. Nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Cuba. Hindi kami naniniwala sa ganon. Hindi papasok sa nuclear war ang China kasi alam nila, maubo sila. 500 lang ang nuclear warheads nila. 5,500 ang Amerika. Hindi papasok sa nuclear war. Hindi kami naniniwala sa kwento ninyo. Tanong, mga maubos ang mga Chinese. Pilipino, ano pong gagawin natin? Uulitin ko po. Ang gawin ninyo po, kung hindi kayo masaya, umuwi kayo sa lugar ninyo at manahimik na. O kung hindi, umalis kayo dito sa Pilipinas, doon na kayo sa Beijing. Tama? Hindi, kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyernong ito po. Huwag mong idamay ang nananahimik na mga mamamayang Filipino na masyadong natutuwa sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pagsiservisyo. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga sinasabi niya kasi paulit-ulit man lang yon. Yon din po yung kinakalat ng mga DDS vloggers na si Basti daw po sususpindihin. Pero wala man po silang source. May nagsabi daw sa kanilang bubwit man lang. Pero sabi ko nga mga kababayan, kung halimbawa totoo, possibly,
yung policy po sa war on drugs. Kasi may mga namatay po, pag may mga nagreklamo po, siyempre papaimbestigahan tulad nitong mga police po, nirelieve na po sila. Pending investigation po, 35 Davao Police relieve amid drug operation approved. Siya kasi yung nag-order nito eh. So nirelieve po sila. So in case ang pinag-ugatan po, yung mga namatay sa drug war nila, which is not consistent sa policy ng ating gobyerno po ngayon, na dapat po, walang dapat na mamatay. Iwasan po ang human rights violation. Hulihin kung may mga nahuli po o nakita po na sangkot sa droga, tapos kasuhan. Dapat ganon. Bigyan ng pagkakataon na ma-defend nila yung kanilang sarili sa korte. Hindi yung sentensyado through EJK. So kung halimbawa nag-ugat po doon, sabi ko nga mga kababayan, legit. Legit po yung suspension. Kung yung base po, yung nangyaring pagkamatay po ng mga drug suspects. Tama pa? O hintayin na lang po natin yung mga developments kung totoo. O baka gusto lang po na unahan ni Harry Roque ng propaganda para galitin yung mga mamamayang Filipino. Yun ang intensyon niya po. Galitin yung mga mamamayang Filipino para mag-alsa laban sa Pangulo. Nananawagan na nga po siya, mga kababayan, na magsindi daw ng kandila yung mga tao in protest po. Ang sindihan mo po ng kandila, yung buhok nyo po. Yan ang sindihan mo. Yan ang buhok mo. Kasi hindi na maayos. Ano man na Mr. Maravillas, paubos na nga. Pasindihan mo pa ng kandila yung buhok ni Harry Roque. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.